both the President and former Speaker Martin Romualdez also received kickbacks. And Yung kay dineliver daw sa yung kay Malacanang. Okay, yung kay Presidente, sigurado ko wala. Kasi I will have to say this to clear out everything. Sinabi ni Presidente yan, nung isang usapan namin, nung galit na galit siya, sinabi niya sa harap ko na yan, kalokohan na yan, wala akong natatanggap dyan. So, maliwanag na maliwanag yung salita niyang yan. Pero sabi ni Saldico, Congressman, you were listening to, I'm sure, pinakinggan niya yung sinabi ni Saldico kanina. Yes. Sabi niya, yun daw yung mga utos sa kanila na nanggagaling kay Speaker, tinuturo ni Speaker daw na galing dun sa taas. Hindi daw mangyayari. Maaaring tinuturo, Kasi, pero, you have to address hindi, this pero, kasi ito sinasabi rin ng yung mga critics ni Presidente na sinasabi na the buck does not stop with the Speaker. Dapat daw yun all the way kay Presidente. Ano naman yung masasabi niyo sa ganon? It actually reflects that argument na hindi gaandar ng ganyan si Speaker kung hindi daw alam ni Presidente. I'm just repeating what others are saying. Hindi, tinatanong ko lang yung opinion niya. Yes, I understand that that's what others will say. I understand that that's what they would try to conclude. Kaya nga, admittedly, napakahirap nung sitwasyon dahil in this case, dahil yan ang natural isip ng tao, the President would have to prove na hindi totoo yan, no? But I hope people will believe me. I can give the exact date, no? It was in the afternoon of November 24, 2024, nung pinatawag kaming dalawa. Okay? Pinatawag kaming dalawa at nagulat ako. Pag-upo namin, nagalit siya kay former Speaker Martin Romualdez. Galit na galit si Presidente noon. Okay? At sinabi niya na kayo, ni Saldi, kinukuha niyo lahat ng pondo, wala na akong napapagawa. Oh, sinabi niya yan. At sinabi niya kung ano man yung ginagawa. November 24 last year to, ha? Yes, November 24, 2024. Yeah. November 24, 2024, it was a Sunday. Sa Malacanang. Tinawag kaming, hindi, sa ano yun, sa Bahay Pangulo. Bahay Pangulo, okay. Oo, kasi may Sunday lunch noon. May Sunday lunch noon, wala si Speaker. Wala si Speaker. He was, I think, in Tacloban. He was in Tacloban. Yeah. So, tinawagan siya sa telepono at pinauwi siya. At pagdating niya, after lunch, I don't know exactly the time, pinapasok kami doon sa parang private study. Okay? Pag-upo namin doon, galit na galit siya. Oh, sabi niya, kaharap na niya si Speaker. Kaming dalawa ni Speaker sa harap niya. Okay. Galit na galit siya. Anong reaction ni Martin? Hindi, ganito ang sabi niya, kayong dalawa ni Saldi, kuha ng pera sa executive. Wala na akong nagagawa dyan. At kung ano man yung ginagawa niyong kalokohan, wala akong kinalaman dyan. Wala akong natatanggap dyan. O, sabi niya, nakakasira kayo sa gobyerno ko. O, dahil yung mga flagship projects hindi maipagawa, hindi maituloy, dahil nga binabawasan yung pondo. So, kung sasabihin na nagbibigay sa kanya, in front of me, sinabi niya yun eh. Nanliliit nga ako, iniisip ko nga sa loob ko, kung papagalitan lang to, bakit sinama pa naman ako dito? Actually, diba dapat silang dalawa lang mag-usap? Oo nga Kung Toby, anong reaction ni Speaker? Nung inaway siya nung pinsan niya. Anong reaction ni Speaker Martin? He kept on promising, Mr. President, we will return the funds of your flagship projects. Ibabalik po namin yan. Yan ang sabi niya. Tapos, alam mo, mas marami pang masasakit na salita yung sinabi dun eh. Ang sasakit ng salita na sinabi dun. Sabi ko nga, paglabas ko ng meeting, siguro mga 1 oras kalahati kami, sinesermonan siya. Paglabas ko, nag-usap kami ni Martin, sabi niya, let's try to find out what's the problem.
Oh. Oh. So, galit na galit. Eh, Kasi bakit pinangako niya kasi, hindi ganito, pinangako niya na ibabalik niya sa BICAM lahat ng tinanggal. Kaya mas nagalit pa noong January kasi nalaman, hindi naman binalik, binawasan palalo. Oo, kaya nga. Kaya nga, bakit nagkaganon? Tapos, pinirmahan din, isa pang problema, pinirmahan kasi ni Hindi nga, President kaya Marcos di ba yung budget. Di ba ang nangyari nga noong January is tinanggal nga si Saldi because of what happened, di ba? Yes. Okay, Oo. Congressman, let's come back to that fateful day, November 24, 2024, in the afternoon of a Sunday, nung pinatawag kayo ni Pangulong Bongbong Marcos. That was exactly my question to you. Why do you think you were asked to go? Ba't hindi na lang diretso si House Speaker Romualdez? Bakit kakasama? Hindi ko na nga alam eh. Di ibig sabihin, isa loob-loob ko lang, eh kung papagalitan mo lang pala to, bakit naman, because I didn't know if I would excuse myself or should I stay? Di ba? I stayed na lang there. Iniisip-isip ko nung sinimulan, alis ba ako dito? O ano bang gagawin ko? I decided to stay. Yeah. It's curious. Tapos ganito nangyari noon. Kinausap ako ni Martin noon kasi nag-uusap pa kami. Sabi niya sa akin, paano kaya natin ito masosolve? Sabi ko, diniretso ko siya. I told him this. Sabi ko, kasi naman sobra naman si Saldi. Binibenta yung mga projects ng 20%. Kasi kinonfront na siya doon about the corruption eh. In that conversation, kinonfront siya, kinausap siya. Tapos grabe yung corruption dyan sa House. Dinanyan siya. Sabi ko, kasi sabi ko, Speaker, hindi ako nagsasalita sa'yo dati. Baka sabihin mo, nagsusumbong ako. Pero ngayon, tinanong mo ako, sinasabi ko sa'yo, 20% yung bentahan ng project yan, paano naman hindi naman sisingaw yan? It's curious that you were called in kasi Kong Toby, at that time, you were not even part of the bicameral committee, much less the small committee, right? You had nothing to do with the budget, which is why I'm wondering why you were called in as well. But in any case, so you don't know why you were included in that meeting, pero what exactly are you trying to say about Congressman Martin Romualdez here? Are you saying at that point in time, hindi na alam? Hindi. Kaya sinasabi ko sa inyo na tinatanong niyo kanina kung sinasabi niyo na nagbigay ng sinasabi ni Saldi, nagbigay siya ng pera kay Presidente. Doon sa harap-harapan na yun, tatlo kami sinabi ni Presidente sa kanya, Martin, wala akong natatanggap dyan, ha? Liliwanagin ko. Sige. Congressman, so ang sinasabi mo ngayon... Tigilan niyo yung corruption sa House. Okay, tapos yung nangyari ganito. Sinabi ko na kay Speaker, yung 20% na hinihingi ni Saldi. Though ako, ang personal experience ko is yung kwento ko na dati, nung gusto ko ng additional projects for my district, lumapit ako sa isang congressman na malapit kay Speaker. Thinking na pag yun yung nilapitan ko, hindi hihingan ni Saldi ng 20%. Okay? Kasi sinabi ko na gusto ko magdagdag ng 200 million na proyekto doon sa distrito ko. Okay? So bumalik sa akin yung nilapitan ko, pinakiusapan ko, nakausapin si Saldi, ang sabi sa akin, since kamag-anak, presyong kamag-anak, 10% na lang yung hihingin. Sabi ko naman nun, hindi ko kayang sabihin yan sa district engineer ko, wag na lang, okay? So nung kausap ko that happened in 2023. So nung kausap ko si Speaker Martin nun at tinatanong niya ako tungkol dun sa bentahan, sinabi ko yung personal experience ko. Sabi ko kahit ako nga, ganun ang ginawa sa akin eh. So totoo yan. So, Congressman, ang sinasabi mo, in so many words, eto mga kalokohan na to sa budgeting, the buck stops with the Speaker, ha? Hindi siya umaakyat sa President Marcos. I was very disappointed at the Speaker's reply to me. Kasi nung sinabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, pati nga ako hiningan
ng 10%. Hindi na ako, kasi hindi ko kaya sabihin doon sa district engineer. Di ba, natural na reaction dapat. Kung hindi niya alam, dapat sabihin, patawag nga yan si Saldi, ano ba pinagagagawa niya? Di ba? Dapat ganon, di ba? Oh. Instead, ang Nung sinabi niya sa tinatawag akin, kayo na nandun ka, di ba tinatanong natin, bakit nandun ka nung sinishare mo muna. na ng Wait, presidente? Tapusin ko muna to. sorry. Tapusin lang niya yung reply ni speaker sa kanya. Go ahead, Kong. Ano yung kalokohan na ginagawa niya? Ang sabi niya sa akin, dapat dumiretso ka na lang sa akin. Ha? Ibig sabihin, alam mo, pero kung dumiretso ako sa'yo, hindi mo napapasingil. Ang sagot ko sa kanya noon is, alam mo, speaker, kung yan yung patakaran, yan yung patakaran. Hindi naman ako lalapit sa'yo para ma-exempt doon sa patakaran. Ngayon, since hindi ko kaya, hindi lang, mayag. O yun lang sinagot ko sa kanya. So, ang sabi niya, dapat dumiretso ka na lang sa akin to ask for the 200 million in extra for your district. Yes. Ang sinagot niya So sa talagang akin. siya yung commander Diba? doon, ha? Siya yung commander. Hindi, Ngayon, ibig sabihin, di ba dapat, kung hindi niya alam yon, di dapat pinagalitan niya si Saldi, di ba? Bakit ka nagbebenta ng project?